Isang maulan na hapon mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay mag-update lang po tayo sa ating tanim na talong na sa ilalim po ng ating palaya. Ito na po sila mga ka-farmers, oh. So wag niyo sa muna itong gayahin mga ka-farmers kasi hindi ko pa ito subok. So yun lang, share ko lang po sa inyo ang update sa ating talong na sa ilalim po ng taniman ng ampalaya. So alam niyo mga ka-farmers, kung tanungin niyo ako bakit ako nakapagtanim ng talong sa ilalim ng ampalaya, dahil sa luwang po no ng ating distansya sa ruturo sa ating pagtatanim ng ampalaya. Kasi ang kadalasan kong planting distance 2.5 meters to 3 meters lang no ang ruturo. Ang hill to hill 1 meter. Pero dito mga ka-farmers, ginawa nating apat. Simula dyan sa poste na yan papunta dyan 4 meters yan. So dahil siguro mga ka-farmers na marami ang mga organic na atin nilalagay, kahit stress ang ating tanim, madali lang po silang makaka-recover kasi may mga ginagamit naman po tayo dining makakatulong sa ating mga pananim. So wag lang yung bagyo kasi kawawa ang ating tanim mga ka-farmers kung kalikasan ng ating pag-usapan. So okay lang tayo sa araw-araw na ulan kasi may init naman na tag isang oras o dalawa. So pag hangin naman ka-farmers, wala na tayong nagawa kasi alam nyo yung nabagyo kita noon, yung taniman natin na sa mga 3 hectares, ang ating kamatis na back to zero, ang talong natin mga ka-farmers na nakatanim din no, ay dapa lahat. So kitang kita nyo, ni-return natin at nag-recover at nakapag-harvest pa tayo ng marami. Then pati ang ating ampalaya, yung ampalaya na ganito, wala tayong nakitang talbos na ganito mga ka-farmers, lahat ay putol no, putol-putol mga ka-farmers. Kaya nga kawawa. So ngayon mga ka-farmers, ito na ang ating update sa ating talong at saka sa ating ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, kita natin yung mga malilit na bunga magkatabi lang. Sobrang dami oh. Ayan. So nasa ano lang po ito mga ka-farmers no. Isang lata lang ang ating Galaxy Max. Isang ding lata ang ating Mistisa. Mistisa na dyan. Ito ang Max. So maagang dumami ang bunga ni Max kasi madali lang po siya nating mapipitasan compare ni matagal ni Mistisa. So kung tanungin niyo ako mga ka-farmers, arin sa dalawang variety ang maganda, same lang po silang lahat. Pero mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, kung hanap mo ang variety na maganda na makapag-ani tayo kahit kulang ang mga protection natin laban sa maulang panahon o sa mga fungus, ito si Max kasi matibay po siya sa tinatawag nating pamamarako or cracking. So ito sa Max. Samantalang si Mistisa naman mga ka-farmers, pag kulang tayo sa mga fungicide or calcium, madali lang pong pumutok or mag-crack ang kanyang mga bunga. So yun po mga ka-farmers, maganda si Mistisa sa tag-araw at saka man si Max ay sa tag-ulan. Pero pwede naman po si Mistisa sa tag-ulan basta may sapat ng po tayong pang-protection nila laban sa maulang panahon katulad ngayon. So ano po mga ka-farmers ang mga fungicide na kayang protektahan ang ating ampalaya sa maulan ng mga panahon? Share ko lang po sa inyo ang Amistar. May kamahalan siya mga ka-farmers pero may kakayahan din siyang maprotektahan ang buong halaman. Bulak, bunga, yun ang pinakamahalaga. Puno, sanga, dahon, lahat mga ka-farmers. Then tapos alternate ka ni Lunasis yun, ganun din. Kung walang luna, pwede si Rubato. So yung mga nabanggit ko ng mga fungicide mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo katulad ngayon na palaging umuulan, kaya po protektahan no, ang halaman natin. So ito na po mga ka-farmers ang ma-share at may update ko sa inyo sa hapong ito. Sana po yung nakakatulong po sa inyo mga ka-farmers ang aking mga ginagawang video sa araw ito. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat kasi umuulan na po mga ka-farmers. Takbuhan na. Thank you po sa inyong lahat mga ka-farmers at